Si Jacob ay may 12 anak na lalaki, tama ba? Kailangan nating pag-isipan. Kailangan nating pag-usapan ang ika-12 anak ni Jacob para mapag-usapan din ang panganay, tama ba? Kaya si Jacob ay may 12 anak na lalaki at mayroong 4 na magkakaibang panganay, hindi ba? 4 na magkakaibang panganay. Una, natuto kami. Alam natin ang tungkol sa tatlong panganay, tama ba? Tatlong uri ng panganay. Ang una ay pisikal na panganay, tama ba? Pisikal na panganay. Si Ruben ang panganay na anak ni Jacob, tama ba? Gayunpaman, sumiping siya sa babae ng kanyang ama na si Bilha. Kaya nawala sa kanya ang karapatan at ang basbas bilang panganay, tama ba? Kaya kung titingnan mo ang Genesis 35:22, sinasabi nito, at nangyari, habang naninirahan si Israel sa lupain iyon, na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha na babae ng kanyang ama. At narinig ito ni Israel. Na yun, merong 12 anak na lalaki ni Jacob, tama ba? Kaya nakatala sa Biblia na si Ruben ay sumiping sa babae ng kanyang ama na si Bilha, tama ba? At pagdating sa Genesis 49:34, sinasabi nito, Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan at ang pasimula ng aking kalakasan, dakila sa dangal at dakila sa kapangyarihan, parang tubig na walang pigil. Hindi ka magkakaroon ng katanyagan dahil umakyat ka sa higaan ng iyong ama. Tapos dinuwisan mo pa. Pumunta siya sa sopa ko, di ba? Kaya dahil dito, nangyari na si Ruben, ang panganay sa pisikal na anyo, ay nawala ang karapatan at ang basbas nito. Kaya si Ruben ang corner. Si Ruben ang panganay sa pisikal na aspeto pero nawala sa kanya ang basbas, tama ba? Kung gayon, ang pangalawa ay panganay na nagmula sa talaang kanan. Tama ba? Panganay ayon sa talangkangan. Kaya bilang panganay, nawala kay Ruben ang pagiging karapat-dapat na tumanggap ng basbas ng panganay. Tapos parang napunta rin sa pangalawang anak, di ba? Ang pangalawang anak ni Jacob ay si Simeon, tama ba? Simeon. Gayunpaman, ang Simeon at Levi, sila ay ang ibig kong sabihin, ang ikatlong anak na lalaki ay si Levi at ang pangalawang anak ay si Simeon. Ginamit ng mga Simeon at Levi ang banal na seremonya o ritual ng pagtutuli ng Diyos upang maghigante sa mga taga Shechem nang minaltrato ang kanilang kapatid na si Dina. Tama ba? Kaya ginagamit nila ang banal na ritual na ito ng mga Diyos. Isa inyo, tama ba? Gawain ng Diyos upang makapaghiganti ang tao. Kung titingnan natin ang Genesis 40:34, Genesis 34:24-27, Genesis 34:24-27, sinasabi nito, at lahat ng lumalabas sa pintuan ng kanyang lungsod ay nakinig kay Hamor at sa kanyang anak na si Shechem. At ang bawat lalaki ay tinuli. Lahat ang lumalabas sa pintuan ng kanyang lungsod. At nangyari, sa ikatlong araw habang sila'y naghihirap na dalawa sa mga anak ni Jacob, sina Simeon at Levi na magkapatid na Dena, ay kumuha ng kanilang tabak at sumalakay sa lungsod ng walang kamalay-malay at pinatay ang bawat lalaki. Pinatay nila si Hamo at ang anak niyang si Shechem gamit ang talim ng tabak. Kinuha si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Si Jacob na anak ni Jacob ay dumating sa mga patay at sinamsamang lungsod dahil dinumisan nila ang kanilang kapatid na babae. Kaya't nagawa ni na Simeon at Levi ang kasalanang ito. At ayon sa huling habili ni Jacob, Genesis Kabanata 49, versikulo 5-7, Genesis 49:5-7 ay sinasabi, sina Simeon at Levi ay magkapatid. Ang kanilang mga kaluluwa ay mga kasangkapan ng karahasan. Huwag mong hayaang pumasok ang aking kaluluwa sa kanilang konseho at huwag mong hayaang makiisa ang aking kaluwalhatian sa kanilang kapulungan. Sapagkat sa kanilang galit ay pumatay sila ng mga tao at sa kanilang sariling kalooban ay pinilayan nila ang mga baka. Sumpain ang kanilang galit sapagkat ito ay mabangis at ang kanilang pot sapagkat ito ay malupit. Pangangalating ko sila sa Jacob at pangangalating ko sila sa Israel. Kaya dahil sa pangyayaring ito, nawala rin ni na Simeon at Levi ang kanilang karapatan at ang basbas ng panganay. Tama ba? Sinusuway nila ang kanilang sarili, kaya hindi sila karapat dapat tumanggap ng basbas ng panganay. Kaya ang karapatang ito at ang basbas ng panganay ay napunta sa ika-4 na anak na lalaki, tama ba? Pang-apat na anak ni Judah, pang-apat na anak ni Jacob, si Judah nga yan, di ba? Ang Judah ang naging panganay.
At sa talangakanan ay nakatala ayon sa lahi ni Juda. Tama ba? Ang lahi ni Juda. Kaya tungkol kay Juda, Genesis 49, 8-10, Genesis 49, versikulo 8 hanggang 10, sinabi niya, Juda, pupurihin ka ng iyong kapatid. Ang iyong kamay ay mapapatong sa leeg ng iyong mga kaaway. Yuyukod sa iyo ang anak ng iyong ama. Ang Juda ay parang batang leon na nahuhulog mula sa biktima. Anak ko, ikaw ba'y umahon na humihiga na parang leon? Na parang leon, sino ang mangangahas magigising sa kanya? Ang setro ay hindi mahihiwalay kay Juda, niyang tungkod ng pinuno mula sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa dumating ang Shilo, at sa kanya ang magiging pagsunod ng mga bayan. Kaya si Huda sa huling habilin ni Jacob ay pinuri ang Huda kaysa sa magkakapatid, higit sa mga kapatid. At bilang resulta, mula yon sa mga hari sa lahi ni Juda. Tama ba? Ang maharlikang pamilya, mga hari, ang pamilya ni David, tama ba? Dumating sila bilang mga inapo ni Juba, tama ba? At bukod pa rito, si Heso Kristo ay nagmula sa lahi ni Huda, tama ba? Mateo 1:13, Mateo 1:13. Ang aklat ng talaangkan na ni Heso Kristo na anak ni David, na anak ni Abraham, kay Abraham ay ipinanganak si Isaac, at kay Isaac ay si Jacob, at kay Jacob ay si Huda at ang kanilang mga kapatid, tama ba? Kaya kahit na si Ruben ang panganay, naroon sina Simeon at Levi bilang pangalawa at pangatlong anak. Ngunit alam natin kung bakit nila dinungisan ng kanilang mga sarili upang hindi maging karapat-dapat na tumanggap ng biyayan ito. Kaya sa wakas, ang pang-apat na anak ni si Juda ang napili upang magmana, maglipat, at magpanatili ng talaangkanang ito upang maiugnay ito kay Heso Kristo. Kaya ang pangatlo ay ang espiritual na panganay. Tama ba? Espiritual na panganay. Kaya ang panganay sa pisikal na lahi ay si Ruben at ang panganay sa talahangkanan ay si Juda. At mayroong espiritual na panganay, tama ba? Gaya ng nakita natin sa itaas, tama lang para kay Juda na maging panganay sa talangkanan. At ang talaangkanan ni Jesus ay dumaan sa kanyang lahi. Bukod pa rito, mula sa kanyang mga inapo, nagmula ang pinakadakilang haring si David, at ang hari ng mga hari, si Jesus, ay nagmula rin. Gayunpaman, pinili ng Diyos si Jose bilang panganay pagkatapos ng pagkahulog ni Ruben. Ang pagkahulog ni Ruben, tama ba? Ang lihim na gawaing ito ay mahusay na ipinaliwanag sa 1 Kronika, Kabanata 5, talata 1 at 2, 1 Kronika, Kabanata 5, talata 1 at 2. Babasahin ko ito para sa iyo. Sinasabi ngayon ang mga anak ni Ruben, ang panganay ni Israel, sapagkat siya ang panganay. Ngunit dahil dinumisan niya ang higaan ng kanyang ama, ang kanyang karapatan sa pagkapanganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose, na anak ni Israel, kaya't hindi siya naitala sa talaang kanan ayon sa karapatan ng pagkapanganay. Bagamat nanay si Juda laban sa kanyang mga kapatid at sa kanya nagmula ang pinuno, ang karapatan sa pagkapanganay ay kay Jose pa rin. Kaya ipinaliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatang ito na tama at nararapat na tanggapin at manahin ng Juda at ipagpatuloy ang talaangkanang ito, ang nararapat na talaangkanan at ang pinagpalang talaangkanan na maiuugnay kay Heso Kristo. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak ni Ruben, pinili na ng Diyos na si Jose ang dapat tumanggap ng pagpapala. Ibig kong sabihin, sinong dapat magkaroon ng karapatan sa pagkapanganay, hindi ba? Sinong dapat maging panganay? Kaya ang panganay na naaayon sa talalangkanan ay ang panganay ayon sa sistema ng tao, panganay ayon sa sistema ng lipunan. Tama ba? At isa itong biyaya, di ba? Ito, ayan, pinagpala siya, di ba? Gayunpaman, ang ibig sabihin ng espiritual na pangangay sa paningin ng Diyos ay pinili ng Diyos si Jose bilang panganay ng pamilyang ito. Si Jacob, tama ba? Bueno, hindi na ipinapaliwanag pa ng siping ito kung ano ang kahulugan ng pagiging espiritual na panganay para kay Jose o kung paano ito nangyayari. Gayunpaman, sigurado akong natutunan na natin noon na kung sasaliksikin natin ang Biblia, may ilang pahiwatig na matatagpuan natin kaugnay ni Jose bilang espiritual na panganay. Una, tingnan natin ang Genesis 48:5-6. Genesis 48:5-6.
Nakasaad dito at ngayon ang dalawa mong anak na lalaki na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako pumarito sa iyo sa Ehipto ay akin. Ang Ephraim at Manases ay magiging akin, gaya ni na Ruben at Simeon. Ngunit ang iyong mga supling na isinilang pagkatapos nila ay magiging iyo. Tatawagin sila ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. Kaya tungkol kay Jose bilang espiritual na pangangay sa huling habili ni Jacob, nangako at nagpropesiya si Jacob. Kakaibang bagay, hindi ba? Sinabi ni Jacob, kayong dalawang anak na lalaki, sina Ephraim at Manases, ay magiging aking mga anak at itatala bilang aking mga anak tulad ni na Ruben at Simeon. Gayunpaman, Joseph, mayroon ka ng anak na magiging anak mo sa susunod. Tama ba? Ang batang magiging anak mo sa susunod, ang batang ito ay magiging iyo na. Ngunit sina Ephraim at Manasseh ay magiging akin. Hindi ito pangkaraniwan, pero nangyari na, di ba? Kaya ang Ephraim at Manasseh ay naging isa sa mga tribo, tama ba? Sila ang 12 anak ni Jacob na dapat sana'y naging 12 tribo ng Israel, hindi ba? Gayunpaman, ang Jose ay kinuha mula sa 12 tribong ito. At sa halit na si Jose, isinama ang tribo ni Ephraim at tribo ni Manases, tama ba? Kaya sa halip na si Jose, ang dalawang anak na si Ephraim at Manases ang isinama at isinama. Gayunpaman, gaya ng magagawa mo sa simpleng kalkulasyon, tama, mayroong 12. Ang kay Jose ay inilabas at ang dalawa kay Ephraim at monasteryo ay inilagay. Kung gayon sa kabuuan, ilan ang 13? Tama ba? 13 tribo. Kaya para maging 12, may iba pang kailangang alisin. At iyon ay ang tribo ni Levi. Tama ba? Ang tribo ni Levi ay inalis din. At tungkol sa tribo ni Levi, pag-uusapan natin sa susunod na pahina. Pero kahit papaano, ang tribo ni Ephraim at ang tribo ni Manasseh, tama ba? Binigyan sila ng isang bahagi ng mana tulad ng ibang mga anak ni Jacob, tama ba? Kaya kung itinuring natin ang Ephraim na may isang bahagi at ang Manases ay may isa pang bahagi, kung gayon kung itinuring natin ang mana ni Jose, si Jose ay nakatanggap ng dalawang dobleng bahagi, tama ba? Dalawang bahagi. Sa Biblia, ang pagtanggap ng dalawang bahagi ng mana ay ang tiyak na tanda ng pagiging panganay, hindi ba? Kaya kahit papano ay ginawa ito ng Diyos at pagkatapos ay ipinahayag sa amin na si Jose ang panganay na aking pinili. At sa isip ko, sa mga mata ko, sa plano ko, si Joseph ang panganay ko, di ba? Pinatutunayan iyan ng mana na ang tribo ni Jose, masasabi nating ang kanang tribo ni Jose ay nakatanggap ng dalawang pumalit kay Ephraim at Manases. Isa pang bagay ay, gaya ng sinabi ko, Genesis Kabanata 4 o versikulo 5 hanggang 6, sinabi ni Jacob, Jacob, kayong dalawa ay anak, tama ba? Ang Ephraim at Manasseh magiging akin. At Joseph, dapat merong kanyan kasunod, di ba? Isa na, susunod sa kanina. Gayunpaman, kung i-google mo o kung hahanapin mo ang buong Biblia na may pangalang Jose, pagkatapos mismo ng pangalang Jose na ito, ang ika-11 anak ni Jacob, wala ng ibang Jose o wala ng ibang mga anak ni Jose o wala ng ibang Jose na naitala, nabanggit o tinutukoy hanggang sa kasunod. Hanggang sa pagdating ng Mateo, Kabanata 1, versikulo 16, di ba? Kaya medyo kakaibang pangako ni Jacob o ang basbas ni Jacob, hindi ba? Sabi niya, kukunin ko ang dalawa sa iyong mga anak na lalaki at sa iyo ang susunod na susunod, hindi ba? Pero may ilang tala ang Biblia tungkol sa mga karagdadang anak na lalaki o maging sa pangalan ni Jose, tama ba? Tila ba ito ay tuluyan ng naglaho at nawala sa kasaysayan ng Biblia sa loob ng mahabang panahon hanggang sa wakas ay dumating ang Mateo 1:16 at ang Mateo 1:16 ay mababasa natin sa ganitong paraan. At kay Jacob ay ipinanganak si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Heso Kristo na tinatawag na Kristo. Kaya ang ibig kong sabihin, kung titingnan natin ng magkasama ang mga banal na kasulatang ito, sabi ni Jacob, Joseph, dapat ay mayroon ka ng susunod, na susunod, si Ephraim Manases.
Pagkatapos ay walang naitala hanggang sa Mateo Kabanata 1 at Mateo Kabanata 1. Isa pang Jose. Siyempre, isa pang taong ang pangalan ay Jose ang nabanggit at ang kanyang anak ay si Heso Kristo, hindi ba? Kaya kung tayo ang ibig kong sabihin sa hinaharap, kung pagsasamahin natin ito, parang ganun, hindi ba? Parang nangako o nagpropesiya na si Jacob na ang susunod mong magiging anak ay si Heso Kristo, hindi ba? Una sa lahat, sa tingin ko kailangan natin pag-isipan ito. Kaya naman ang pangalang Jose ay sadyang espesyal o napakalaki na hindi kailanman gugustuhin gamitin ng mga Hudyo o mga Hudyo para sa kanilang mga anak. Pwede naman, di ba? Mula sa sandaling ito, tama ba? Yung Jose na hindi mo kailanmang ipangalan sa anak mo na Jose, napakalaki ng pangalang yan. Kaya walang dapat magpangalan sa kanilang mga anak lang Jose. Naku, pwede naman itong mangyari. Gayunpaman, kung titingnan natin ang Mateo 27, versikulo 57, Mateo 27:57, inilalarawan nito ang tungkol kay Joseph de Arimatea ang tinutukoy nito, hindi ba? Si Jose na Arimateon, ang konsehal ng Sanhedrin, tama ba? At sinong naging mananampalataya ni Heso Kristo, di ba? Disipulo ni Heso Kristo, at ang pangalan niya ay Jose, tama ba? Kaya mula ron, makikita natin na ang Jose ay hindi isang espesyal na pangalan para sa mga espiritu. Hindi naman ipinagbabawal ang pangalang Jose na hindi dapat gamitin ng mga Hudyo, hindi ba? Kaya mula sa panahon ni Jose na anak ni Jacob hanggang kay Jose na ama ni Heso Kristo, tama ba? Libo-libo siguro ang mga Jose na nanirahan sa lupain ng Israel, tama ba? Gayunpaman, sa kung anong dahilan ay kahit papaano ay hindi itinala ng Diyos ang alinman sa mga ito kay Jose, tama ba? Kahit sino sa mga ito, Joseph, naniniwala kami na alam namin na ang Biblia ay naitala ni, alam mo na, ang tungkol sa maraming individual, tama ba? Sa buong panahon. Pero alam naman natin yan, naniniwala tayo na ang siyang kumokontrol sa lahat, ang siyang bumuo ng lahat, di ba? Ang Diyos mismo, ang banal na espiritu, ang namamahala sa lahat ng bagay, hindi ba? Kaya ang Diyos ay kahit papaano, tama ba? Naniniwala akong sinasadya ng Diyos na hindi itala ang kahit ano tungkol kay Jose sa panahong ito. Pagkatapos ni Jose na ikalabing-isang anak ni Jacob hanggang kay Jose na ama ni Heso Kristo. Kaya ipinalabas ng Diyos na parang si Heso Kristo ang susunod na anak ni Jose. Siyempre, gaya ng sabi ko, hindi na siya ang parehong Joseph, di ba? Parang ganun lang. Yan ay tama. Pila ba si Heso Kristo ang susunod na anak na ipinahayag ni Jacob? Gayunpaman, sa palagay ko, para dito ay mauunawa natin sa ganitang paraan ang tipan ng tanglaw. Tama? Ang tipan ng tanglaw ay ibinigay kay Abraham at sa mga anak po ni Abraham. Tama? At alam natin na ang nilalaman ng tipan ng tanglaw ay nasa ikaapat na henerasyon, sa apat na henerasyon na babalik ang mga tao ng Israel sa lupain ng Kanan. Tama? At alam natin na si Abraham ang unang henerasyon, si Isaac ang pangalawang henerasyon, si Jacob ang ikatlong henerasyon, at si Jose ang ikaapat na henerasyon. At sa pamamagitan ni Jose ay natupad ang pipa ng tanglaw. Hindi ngayon ang tamang panahon para ipaliwanag kung paano ito natupad dahil alam na natin eh. Ngunit sa pamamagitan ni Jose ay natupad ang tipa ng tanglaw. Kaya pagkatapos matupad ang pipan ng tanglaw, sinong susunod na tao o sinong susunod na nilalang na ating makakaharap? Iyan si Heso Kristo, hindi ba? Abraham, Isaac, ang ibig kong sabihin ay sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, sa pamamagitan ng pagsunod ni Isaac at sa pamamagitan ni Jacob at ni Jose, kung tayo ay magiging tagatupad ng tipan ng Diyos, kung tayo ay magiging tagatupad ng tipan ng Diyos tungkol sa tanglaw, kung tinupad natin at kung natupad ang tipan ng Diyos. Tama. Kung gayon, sino ang makikita natin? Sino kayang makakasalubong natin? Iyan ay si Heso Kristo. Tama? Para sa mga tao ng Israel, iyan si Hesukristo na unang darating sa unang pagkakataon. At para sa atin, sinasabi ng Biblia na tayo ay mga inapo ni Abraham. Tama?
Kaya kung tayo ay lalakad sa parehong mga daan, sa parehong daanan, sa parehong paglalakbay na ginawa ni na Abraham, Isaac, Jacob at Jose, at kung matutupad natin ang tipan ng Diyos, sino ang makikita natin sa huli? Makikita natin si Heso Kristo na muling paparito, hindi ba? Naniniwala akong iyan ang aral na nais ng Diyos para sa mga guro. Tama ba? Siyempre, ang lahi ni Juda, pinagpala ang lahi ni Juda. Gaya ng sabi ko, ang pisikal na talangkanan na konektado kay Heso Kristo ay pinagpala, hindi ba? Gayunpaman, ako ay isang Koreano. Hapon ka pala. Isa kang Malaysian, Singaporean. Paano tayo magiging konektado sa pisikal at biyolohikal na paraan sa talaangkanan ni Heso Kristo? Mayroon bang anumang paraan upang makaugnay tayo sa biological at physical na paraan sa talangakanan ni Hesus Kristo? Hindi, di ba? Kasi ang talaangkanan ni Huda ay pinagpala. Talagang pinagpala at ito'y mabuti. Tama. Pero at ang buod ng talaangkanan ng mga Juda ay kung ano talaga ang talaangkanan ng pananampalataya, tama ba? Ang talaangkanan ng pananampalataya na aabot kay Heso Kristo. Kay Heso Kristo, sa parehong paraan kina Abraham, Isaac, Jacob, Jose. Sila ang mga taong tapat, hindi ba? Ang lalaking may pananampalataya at sa pamamagitan ng talaangkanang ito, ng tapat na talaangkanang ito, tama ba? Kapag ang tao, kapag natupad na ang tipan ng Diyos, makakatagpo, makikita, at makakasama natin si Heso Kristo. At iyan ang gusto nating gawin, hindi ba? Ayan ang nais ng Diyos na gawin natin. At iyan din ang gusto naming gawin. Gusto naming makita si Heso Kristo, gusto naming makilala siya, gusto naming makasama siya, gusto naming manirahan, at gusto naming mabuhan magpakailanman kasamang aming Panginoong Heso Kristo. Kaya't dalangin ko na naway lahat ng mga taong nakikinig at sumasama sa atin online na yung gabi ay makasama natin ng personal. Dalangin ko na basbasan ko sa pangalan ng Panginoon na naway maging tapat tayong lahat sa talangkanan. Tama? At tayo bilang mga supling ni Abraham, tama ba? Tumatanggap tayo ng pananampalataya mula kay Abraham, tama ba? At gawin itong atin, tama? At ipapasa natin ito sa ating mga inaanak po, di ba? Si Isaac o si Jacob o si Jose, tama? Maaari tayong maging si Jose, maaari ring si Isaac, tama? Mga physical na ina po at gayon din ang mga espiritual na ina po. Kaya't ang talaangkanang ito, kung ang talaangkanang ito ay magiging ang simulang iyon, ay nagsimula kay Abraham. Tama? Kung ang talaangkanang ito ang naging talaangkanang ng pananampalataya na tumupad sa tipan ng Diyos, sa huli, ikaw at ako ay makakapagpo ni Heso Kristo na muling paparito. At tayo ay magiging konektado kay Heso Kristo sa ganitong paraan. At naway mabigyan kayong lahat ng ganitong pagpapala ngayong gabi. Amen. Amen. Tama. Kaya panghuli, may pang-apat na panganay, di ba? Ang pang-apat na panganay, karaniwan naming pinag-uusapan ang pisikal at henetikong ito at ang espiritual na panganay ni Jacob. Tama. Gayunpaman, kapag ito, ibig kong sabihin kapag nabasa natin ang tungkol sa ika-6 na aklat at ang 24 na dibisyon, tama, alam namin na nakakita kami ng isa pang panganay. Masasabi nating sila ang mga panganay ng tribo, tama ba? Ang nganay ng tribo, Levi, tama? Levi, ang tribo ni Levi. Sinasabi ng Biblia na sila rin ang panganay ng Diyos. Tama? Kaya ang isa pang panganay na matatagpuan natin mula sa pamilya ng sambahayan ni Jacob ay ang panganay sa tribo. Si Levi yung, tama? Ang tribo ni Levi. Kaya si Levi, bagamat siya ang ikatlong anak ni Jacob, ay nawala ang ritual ng panganay dahil ginamit niya ang banal na ritual ng Diyos, ang pagtutuli, upang maghiganti sa mga tao ng Shechem gaya ng sinabi ko. Tama? Gayunpaman, sa palagay ko ay natutunan natin nung nakaraang linggo na sa pamamagitan ng insidente ng pag-aalay ng kanilang sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa salita ng Diyos, pagdaig sa mga damdamin at pagmamahal ng tao, nang sumamba ang mga tao ng Israel sa ginintuang guya sa paanan ng bundok Sinai. Di ko na kailangan ulitin ang sarili ko, di ba? Dahil nalaman natin nung nakaraang linggo nang bumaba si Moises, sinabi niya, kung sino man ang para sa Panginoon ay lumabas at lumabas ang mga anak ni Levi. At ano ang iniutos ng Diyos? Inutusan sila ng Diyos na pumatay, di ba?
Patayin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tama ba? At hindi ito mga kaaway. Mga kamag-anak nila yon, mga kapatid nila at mga kaibigan nila, di ba? At nang patayin nilang lahat sila, ibig kong sabihin, nang pumatay sila ng humigit kumulang 3,000 katao, saka sinabi ng Diyos, ialay mo ang iyong sarili. Ang paglilingkod mo, ang trabaho mo, ay naging pag-aalay sa Diyos. Tama ba? Mga bilang, Kabanata 3, talata 12 hanggang 13, mga bilang 3, 12, 13. At sila nga, pagkatapos ng insidenteng ito ay naibalik sila. At ipinahayag ng Diyos na ang lipi ni Levi ay ang lipi ng mga panganay na pag-aari ng Diyos. Tama ba? Sinasabi sa mga bilang 3, 12, 13, narito, aking kinuha ang mga Levita mula sa mga anak ni Israel sa halip na lahat ng panganay ang mga unang bunga ng sinapupunan sa mga anak ni Israel. Kaya't ang mga Levita ay magiging akin, sapagkat lahat ng panganay ay akin. Nang araw na aking lipunin ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, aking pinabanal para sa akin ang lahat ng panganay sa Israel. Mula tao hanggang hayop, sila'y magiging akin. Ako ang Panginoon, di ba? Kaya sinabi ng Diyos na nang sila'y lumabas mula sa Ehipto, lahat ng panganay ay pinabanal. At lahat ng mga pangangay na ito ay pag-aari na ngayon ng Diyos mismo. At sa pamamagitan ng pagtatalagang ito, natanggap ng lipi ni Levi ang pagpapala ng pagiging panganay ng Diyos. Panganay ng Diyos? Gaya ang sinabi ko, mayroong 12 anak na lalaki ni Jacob. At nang isinama sina Ephraim at Manases, inilabas naman sina Jose at Levi. Si Jose, dahil siya ang kumakatawan kina Ephraim at Manases ng sabay. Pero bakit si Levi? Dahil ayon dito, dahil ang Levi ay hindi na isang tribo ng tao, hindi ba? Levi, ang lipi ni Levi, mula sa sandaling ito ay sinabi ng Diyos, kayo'y akin at kayo'y aking lipi. Tama ba? Noong nakaraang linggo, sinabi kong ang tribo ni Levi ay hindi nakatanggap ng anumang mana. Anumang mana? Ang mana ay nangangahulugang ang ari-arian o lupang maari nilang pagtrabahuhan, lupang maari nilang pagninegosyahan, lupang maari nilang ibenta o gawin ng anumang negosyo at kumita ng ilang kita. Ngunit, ang tribo ni Levi ay hindi nakatanggap ng alinman sa mga manang ito bilang tao, hindi ba? Ngunit, sinabi ng Diyos sa lipi ni Levi, ako ang magbibigay, ako ang iyong mana. Sabi, ako ang iyong mana. Kaya paano nabuhay at nabuhay ang tribo ni Levi kung paano nabuhay ang mga tao ni Levi? Sa pamamagitan ng ikapo, hindi ba? Alam natin na ang pagbibigay ng ikapo ay hindi isang tao, tama ba? Pero para sa Diyos naman yan, di ba? Ang ikapo at ang handog ay dapat na ganon. At para lamang ito sa Diyos, hindi ba? Para sa Diyos lang, pero utos ng Diyos, di ba? Mula ngayon, maaari nang mabuhay ang mga Levita sa mga ikapo ng ibang mga tribo, hindi ba? Mga ikapo ng ibang mga tribo. Kaya ang mga ikapo ay ibinibigay sa Israel bilang pera upang mapanatili, pera upang mabuhay, di ba? Ganon ang sample. Ibig kong sabihin, yan ay isang palatandaan. Yan ang tanda na ang lipi ni Levi ay hindi na isang lipi ng tao. Siyempre, tao sila, pero hindi na sila makalupang tribo. Ngunit sila ay makalangit at sila ay tribo ng Diyos. Pahintulutan nawa ng Diyos na gamitin nila ang pera at ang handog na sa Diyos naway. Hindi ba? Payagan nawa sila ng Diyos? Siyempre, kung gayon, ang pamilya ng paring si Aaron, tama ba? Sila ang tumanggap ng ikapo ng mga Levita, tama ba? Kaya tinanggap ng mga Levita ang ikapo mula sa ibang mga tribo at yun ang naging kanilang pera upang mapanatili at mabuhay. At sa perang natanggap nila, kailangan din nilang magbigay ng ikapo, hindi ba? At ang ikapo ng mga Levita ang naging pera para sa pamilya ni Aaron, ang pamilya ng mga pari, tama ba? Kaya itong panganay na ito ng tribo, ang tribo ni Levi, tama ba? Masasabi nating sila ang mga manggagawa sa templo, tama ba? Sila ang mga manggagawa sa templo.
Sila ang mga taong pinili ng Diyos. Sila ang panganay ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Panganay ng Diyos. Ang ibig sabihin ng panganay ng Diyos ay dapat lamang silang magmalasakit. Dapat lamang silang magtuon sa paggawa at paglilingkod para sa Diyos. Hindi ba? Ang mga Levita ang mga manggagawa sa templo. Sa madaling salita, ang mga panganay ng Diyos ay ang mga taong nagtatrabaho at naglilingkod sa kanyang templo. Tama ba? At sa kanyang simbahan. Mahal kong mga kapatid, kayo ba ay nagtatrabaho at naglilingkod para sa Diyos sa simbahan? Kung gayon, ikaw ang panganay ng Diyos, hindi ba? Ang paglilingkod at paggawa sa simbahan ay ang tanda, ang patunay, ang ebidensya ng pagiging panganay ng Diyos. Tama ba? Gayunpaman, anuman ang iyong titulo o posisyon, gaano man katagal ka nang naniniwala at nagsisimba, kung hindi ka naman nagtatrabaho o naglilingkod sa simbahan para sa Diyos, tama ba? Kung gayon, hindi ka maaaring ituring na panganay ng Diyos, hindi ba? Ang mga Levita ay pinili bilang panganay ng Diyos at sila ay itinalaga upang magtrabaho at maglingkod para sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, nais nating maging panganay ng ating Diyos, hindi ba? Gusto mo bang maging panganay ni Heso Kristo? Panganay ng Diyos amang Ama? Amen. Oo, ginagawa namin, di ba? At kung tayo nga, at kung naniniwala tayo na tayo ang panganay ng Diyos, ang panganay ng ating Ama, dapat tayong gumawa at maglingkod sa simbahan. Kaya sana, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito, ha? Hindi mahalaga kung kaya mo itong gawin ng maayos o kung hindi mo ito magagawa ng maayos, tama ba? Halina't sama-sama kayong maglilingkod. Magtulungan tayo para sa Diyos, di ba? Upang makita ka ng Diyos, ituring ka at ako ng Diyos bilang kanyang panganay. At sa pamamagitan ng pagiging panganay niya, dalangin ko naway mabigyan tayo ng biyayang ito ng pakikipagtagpo at pagkikita kay Heso Kristo na muling papalito. Amen. Amen. Bilang pangwakas, ang konklusyon para sa araw na ito ay anong uri ng mga tungkulin ang dapat gawin ng mga Levita? Anong uri ng mga tungkulin? Kaya dapat tayo magtrabaho at maglingkod para sa Diyos sa simbahan, tama ba? Kaya anong mga tungkulin sa tingin ko ang natalakay ko ng maikli noong nakaraang linggo, di ba? Pero ngayon, gusto ko ring pag-usapan ng kaunti. Mga bilang, Kabanata 8, Talata 11, mga numero 8, Talata 9, at aking ibinigay ang mga Levita bilang kaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak mula sa mga anak ni Israel upang isagawa ang paglilingkod sa mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan at upang magbayad sala para sa mga anak ni Israel upang walang salot na dumating sa mga anak ni Israel sa kanilang paglapit sa santuario. Kaya sabi ko noong nakalaang linggo, may mga tungkulin ng Levies, di ba? Ang iyong mga tungkulin. Ang una ay ang pag-aalaga sa tolda ng pagpupulong, tama ba? Alagaan ng simbahan, alagaan ng templo, di ba? Kaya ngayon, masasabi kong ito ay upang pangalagaan ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Ang kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos, ang buhay ng mga Levita ay dapat na maging buhay ng pangangalaga sa kabanalan at kaluwalhati ng Diyos. Iyan ang tahulugan ng pangangalaga sa simbahan. Oo, pagpupunta natin sa simbahan, may basura, may tolda at may marka. Maaari natin silang burahin, maaari natin silang linisin. Pangangalaga rin yan sa simbahan. Gayunpaman, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng paggawa nito? Ang aming sinusubukan, makamit, di ba? Iyon ay upang pangalagaan ang kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Ang kabanalan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung tayo ang mga Levita ngayon, kung tayo ang mga panganay ng Diyos ngayon, kung gayon ang ating buhay ang dapat na tiyos buhay. Dapat nating isagawa ang ating buhay upang mapanatili ang kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos, hindi ba? Kung titingnan mo ang unang mga taga-Korinto, Kabanata 10, versikulo 31, unang mga taga-Korinto 10:31, sinasabi nito na kung kayo nga ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa o sa ikaluwalhati ng Diyos, hindi ba?
Siyempre, kailangan naming maging mahusay sa pagpupursige, kailangan naming maging mahusay sa pag-aawit, kailangan naming maging mahusay sa pagsiserbisyo. Gayunpaman, ang sinasabi ko ay, nabubuhay ba tayo upang luwalhatiin ng Diyos? Nabubuhay ba tayo ayon sa ating buhay? Ginagampanan ba natin ang ating buhay upang magbigay ng taluwalhatian sa Diyos? Glory pa. Nabubuhay ba tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos? Kung gagawin natin, naniniwala ako na tayo talaga ang panganay ng Diyos na yon. Pero kahit na ginagawa natin ang lahat ng yan sa simbahan at kahit na marami tayong ginagawa, kung ang buhay natin ay hindi para magdulot ng kaluwalhatian sa Diyos, kailangan nating mag-isip muli, tama ba? Ano paraan ng pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin? Kaya mahal kong mga kapatid, kung tayo ang ibig kong sabihin, oo, tayo ang mga Levita ng Diyos at mga manggagawa ng Diyos, tama ba? Panganay ng Diyos. Kaya umalis na tayo. Mamuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos at mamuhay tayo upang luwalhatiin ng Diyos Ama namin. Amen? Amen. Panalawa, nakakatuwa naman talaga to. Pangalawa, sa palagay ko nung nakaraang linggo, sinabi ko na meron silang isa pang tungkulin na pangalagaan ng mga tao ng Israel. Tama ba? Dahil sinasabi sa ikalawang kalahati ng mga bilang, 8, 11, at upang gumawa ng pagbabayad sala para sa mga anak ni Israel upang walang salot na dumating sa mga anak ni Israel sa pamamagitan ng kanilang paglapit sa santuario. Kaya kung babaguhin ko ito ay upang palayain ang mga tao mula sa puot ng Diyos. Ito ay upang palayain ang mga tao mula sa puot ng Diyos. Hindi ba't kamangha-mangha? Iyan ang tungkuling ibinigay sa mga Levita. Ikaw at ako, meron tayong tungkulin. Meron tayong teorya upang palayain ang mga tao mula sa puot ng Diyos, hindi ba? Para maikli lang, di ba? Kung babasahin natin ang Mateo, Kabanata 1, versikulo 21, Mateo 1:21, manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Di ba? Bagamat hindi ang mga Levita ang mga taong nagpatawad na siyang nagbayad sala sa mga kasalanan ng bayan. Ang pari talaga, ang mataas na pari talaga, hindi ba? Pero dahil naroon ang mga Levita para tumulong sa pare at sa mataas na saserdote, tama ba? Kaya nakatala sa Biblia na tungkulin ng mga Levita na patawarin ang kanilang mga kasalanan, tama ba? Ay upang tubusin ang kanilang mga kasalanan, upang wala ng salot na darating sa kanila. Kung ikaw at ako ang mga Levita ngayon, kung ikaw at ako ang panganay ng Diyos ngayon, paano natin magagawang magpatawad ng kasalanan ng mga tao? Hindi sa pagtataas ng kamay mo ay mapapatawad ang mga kasalanan mo, tama ba? Sa pamamagitan ng paghahagis ng iyong kaluluwa, kung gayon ay pinatawad ang iyong mga kasalanan. Hindi sa ganong paraan. Pero paano? Sa pagpapakilala kay Hesus Kristo, hindi ba? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ni Hesus Kristo. Bakit? Dahil si Hesus Kristo ay naparito upang magpatawad, palayain sila mula sa mga kasalanan, hindi ba? Iligtas mo sila mula sa kanilang mga kasalanan. Sa makatuwid, ang tungkulin ng Levita ay ipakilala si Hesus Kristo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya yung mga nakakilala kay Jesus pero nakalimutan si Jesus, di ba? Kailangan natin silang anyayahan muli kay Hesus Kristo, hindi ba? Kailangan nating muling mag-imbita. Kailangan nating ipakilala si Hesus Kristo, ang siyang nagpapatawad, ang siyang nagbabayad sala sa ating mga kasalanan, tama ba? Apang sila, ang mga taong ito ay hindi mahulog sa puot ng Diyos at ang mga taong ito ay hindi mahulog sa mga salot ng Diyos. Ito ang ating tungkulin, hindi ba? Ito ang ating tungkulin. May tungkulin tayong ipahayag at ipalaganap ang ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang salita ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lang para gawin silang Kristiyano, hindi lang para gawin silang mananampalataya, hindi lang para saan. Magpasalamat tayo, di ba? Ngunit upang ibigay ang biyayang ito, ang pagiging pinatawad, ang biyayang pagbabayad sala at biyayang pagiging malaya, iniligtas mula sa mga salot at sa puot ng Diyos.
Kapag ang salita ng kasaysayan ng pagtubos ay ipinangaral at naihatid, naniniwala ako na magkakaroon ng kapatawaran kay Jesus, magkakaroon ng pagbabayad sala kay Hesu Kristo at wala ng anumang salot at anumang poot ng Diyos. Tama ba? At sinasabi ng Diyos na iyan ang tungkulin ng mga Levita ngayon. Gusto mo ba talagang maging mga Levita ng Diyos? Gusto mo ba talagang maging panganay ng Diyos? Sa tingin ko, hindi sa atin ang pagpipilian, di ba? Tinawag na tayo para maging panganay ng Diyos at siyempre handa tayo, hindi ba? Kaya mahal kong mga kapatid, ating alam mo na, bilangin ang tungkulin, tingnan natin ang tungkuling ibinigay sa atin at ating pag-isipan kung ano ang kailangan nating gawin mula ngayon. Sigurado akong nagtatrabaho at naglilingkod ka bilang mga libita ng Diyos at panganay ng Diyos hanggang ngayon. At dalangin ko na sana'y ipagpatuloy mo ang gawain iyan at maglingkod sa simbahan para sa Diyos, tama ba? At sa pamamagitan ng iyong paglilingkod, sa pamamagitan ng iyong trabaho at sa pamamagitan ng iyong naglilingkod, naway matupad ang plano ng Diyos at naway mas mabilis na maitatag ang kaharian ng Diyos. Tama ba? At naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Patuloy tayong kumilos. Patuloy tayong tumakbo. Ipagpatuloy natin ang magandang takbuhan ng pananampalataya upang matanggap natin ang kamanghamanghang pagpapala ng Diyos. Amen. Amen.